Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po tayong lahat? Yung mga nasa taas, okay na po ba kayo? Narinig nyo naman po, malinaw po sa masabi. Okay. Nakakatuwa po. Nandito po tayo sa mga bar and board. Nasa mga bar and board examinees po natin. Mga tapos na, pati yung mga magte-take pa lang. Ayan, good luck po sa inyong lahat. At syempre, proud na proud po tayo sa ating mga bagong nagsipagtapos with Latin honors. Nasaan po mga honors natin? Taas po ng kamay. Congratulations sa inyo. Kami po ay proud na proud sa inyo. At napakasaya din namin para sa inyo. Narinig na po natin ang magandang mensahe sa atin ng ating Vice Mayor. At pati na rin siyempre sila po si Simon, ating SK Fed President, si Casey. Kaya alam po nga importante, tuloy-tuloy na po ang program natin. Kaya hindi ko na po masyadong aabaan din ang aking mensahe. Pero siyempre gusto ko rin po din yung pagkakataon para mabati kayo. Bigay ng konting mensahe bilang kayo po. Ano ko, lagi naman po natin ito naririnig. Ano? Pero sana hindi lang basta naririnig. Kundi talaga isa isip, isa puso, pati sa buhay po natin na tayo bilang mga kabataan, kayo bilang mga kabataan, ang pag-asa ng ating bayan. Sana hindi lang ito basta mga katagang na narinig lang natin, pero sana talagang isa buhay po natin ito. Dahil, alam nyo, kita naman natin dito sa balita, araw-araw, may hindi ka nais-nais na balita, yung mga masasamang balita, hindi naman nawawala yan sa buhay, pero minsan pakiramdam natin parang bang lumalala. Hindi natin alam kung lumalala ba talaga, pero minsan yung dating sa atin. Hindi maganda yung mga nababasa natin sa radyo, sa TV, na mapanood, o sa social media. Talaga yung mga na-highlight sa panahon ngayon. Ang tanong, paano ba magbabago to? Paano ba magbabago ang ating lipunan? Paano ba magbabago ang ating gobyerno? Paano ba gaganda ang ating lipunan? Paano ba gaganda ang ating gobyerno? Paano ba natin mararating ang mas mabilis naman at mas inklusibo na pagunlad sa ating bayan? Yung mga kasabayan natin noon, parang napag-iwanan na tayo. Tingnan nyo lang po mga ekonomiya ng mga bansa sa ASEAN, mga ibang ASEAN country, parang hindi naman natin sinasabi na puro masama yung balita, pero pag kinumpara natin, minsan mas mabilis, nakita natin, mas mabilis sila mga arangkada. Ang tanong, ano pwede natin gawin bilang mga mamamayan? Sa totoo, yung may mga nakausap ako, lalo na pag medyo small group setting, pag may mga nakausap akong negosyante, pag may mga nakausap akong mag-aaral, student council na, ibang grupo, ang laging tinatanong sa akin, ang unang tinatanong sa akin, ano bang pwede natin gawin? Bilang individual, ano bang pwede kong gawin? Lagi yan ang tinatanong sa akin, ngayon, nakikita natin, sige, ang dami natin naririnig, ang dami natin sinasabi din. Ano bang pwede natin gawin? Kayo po, nandito, nakaupo ngayon, kayo po, kinabukasan ng ating bayan, at hindi lang basta kayo ang kinabukasan, kayo ang mga susunod na profesional sa inyong mga larangan. Malaki ang responsibilidad ninyo. Malaki ang tungkulin ninyo sa ating bayan. Siyempre, una sa lahat, iniisip nyo inyong sarili, inyong pamilya. Tama naman po yun, unahin nyo po inyong pamilya. Magkahanap kayo ng trabaho, o baka yung iba sa inyo, mga nagtatrabaho na rin. Siyempre, yung unang responsibilidad natin sa ating mga pamilya, lalo na sa hirap ng buhay, siyempre, muna natin isipin, sa sahod ako, kailangan tulungan ko ang nanay ko na isa kayo ito. Siyempre, muna ang pamilya. Pero sana, huwag din natin kalimutan ang ating tungkulin sa ating bayan. Huwag natin kalimutan na yung mga magandang gusto natin sana marating natin bilang isang bayan, hindi po yan mararating na dahil lang yung magaling ng leader. Dito na lang sa ating lungsod, yung mga pagbabagong simulan natin noong 2019, hindi po biro, hindi po madali. Pero hindi po nagawa yan, yung mga hakbang natin para sa transparency ng pamahalaan, yung mga hakbang natin para labanan ng korupsyon, ang nakita na pagtagumpayan natin, lalo na sa
city level. Pag tinignan natin ang datos, ang numbers, ang pondo ng city natin, hindi mo may tatanggi. Yan po yun. Nagawa po natin ang pagtagumpayan natin. Pero, ang importante ipunto natin dito, hindi yan kaya, hindi yan napagtagumpayan, hindi yan nakamit ng ating lungsod nang dahil sa mayor lamang. Hindi po, opo, may bahagi po ako doon. Pwede mo sabihin na nangunguna ako doon. Opo, papayag naman po ako. Yun ang sasabihin ninyo. Pero, kung sasabihin nyo na ako lang yun, hindi po ako papayag. Dahil hindi ko po yan nagawa na ako lang mag-isa. Alam nyo, dahil sa Pilipinas, dami na natin nakita meron na nakundi. Diba sa mga naunang taon, hindi ko alam kung naalam. Bakit parang nakakalimutan natin eh. Dati na, may nakumbit na dating presidente. Diba alam na natin ito? May nakumbit na dating mga opisyalis. Pero ano nangyayari? Magkakaroon ng malaking issue. Galit na galit ang mamamayan. Isang buwan, isang taon, galit na galit ang mamamayan. Oo, may mangyayari, may makukulong, may makukumbit. At tama naman yun. Pati ngayon sa mga nangyayari, di ba? Sana makumbit, sana makulong talagang yung mga may sala. Alam naman natin yun. Tama naman po yun. Dapat mangyari yun. Pero ang tanong, gaya ng mga nauna ng sa PIDAP scam, lahat ng mga nauna ng kontrobersiya, corruption scandal, ano mangyayari pagkatapos mo? Yung mga nangyari doon, mga naunang taon, may nakundik naman eh. May nakulong. Pero pagkatapos ng ilang taon, para bang nagkakalimutan na ulit. Wala na. Balik tayo sa dating gawin. Balik tayo sa lumang kalakaran. Kaya ang tanong, ano ba talaga ang solusyon? Ano bang pwede natin gawin para pagpanahon nyo naman at panahon ng mga susunod pang generasyon na matigil na yung mga ganong klaseng kalakaran na yung pag-unlad sa atin tuloy-tuloy na at inklusibo walang naiiwan. Paano ba natin palatakasin ang mga institusyon natin? Paano ba natin papabuhin yung kultura natin para hindi na normal yung korupsyon, yung good governance, yung mabuting pamamahala, transparency, accountability, yun na yung normal, imbis na korupsyon. Paano ba natin gagawin yun? Opo, malaki ang bahagi, malaki ang papel namin mga leader, pero ang totoo, mangyayari lang po ang lahat ng yan kung ang bawat isa sa ating mamamayan ay magtatrabaho, ang bawat isa sa ating mamamayan ay magsusumika para tuluyan ng baguhin ang mga kalakaran at kultura natin sa gobyerno, sa ating lipunan. Ang sinasabi ko lang po, we all have a part to play. Lagi ko pong ginagamit na halimbawa. Sabihin natin, trivial na halimbawa. Pwedeng sabihin, maliit na bagay. Pero sa totoo, hindi. Lahat naman tayo, iba siguro sa inyo, nagmamaneho, yung iba, nakasakay na sa isang sasakyan na pinara ng pulis, ng traffic enforcer. Pribadong sasakyan man yan, bus, FX, UB, jeep, motor. Pag pinara yung mga driver, ano munang papasok sa isip ng isang driver dito sa Metro Manila, lalo na sa Pilipinas? Unang isipin ng traffic ng driver, nako, ito na yung buhaya, kumutungan ako nito. Sana hindi siya nagbibigay, sana hindi siya nagbibigay ng padulas o naglagay. Pero aminin natin o hindi, ako bilang nagmamaneho, sumasagin yun sa isip ko. Hindi ko siya ginagawa, pero naiisip ko pa rin siya. Pero kunin mo yung parehong driver na yun, dalhin mo siya sa Singapore. Same person, same driver, na dito mag-aabot sa traffic enforcer o kahit pa paano nag-isip na yun. Dalhin mo yung driver na yun, dalhin mo siya sa Singapore. Dalhin mo siya sa Los Angeles. Dalhin mo siya sa London. Mag-iisip ka ng driver na yun na mag-abot sa traffic enforcer sa police. Hindi. Bakit? Alam nangyari siya pag ginawa niya yun. Alam niya hindi katanggap-tanggap yun sa mga lugar na nabanggit natin. Pero dito, pag nahuli ka ng enforcer, inabutan mo ng 200, 500, pagdating mo sa trabaho, pagdating mo kung saan ka man papunta, ikukwento mo pa sa kaibigan mo. Hindi siya nakakahiya kasi normal siya.
Maliit na halimbawa po ito. Pero ang totoo, yung korupsyon, yung mga hindi magandang bagay na ito, talagang nakaugat na sa ating lipunan, sa ating kultura mismo, hindi lang sa gobyerno. Kaya kung gusto natin matigil yung pinakamalalaking uri ng korupsyon, simulan natin sa mga maliliit na bagay. Siguraduhin natin na sa panahon natin, hindi nakatanggap-tanggap ang mga bagay na ito. Siguraduhin natin na ginagawa natin ang tama. Bilang mga accountant, siguraduhin natin na tama yung dinideklara natin sa ating mga libro. Bilang mga engineer, private man o public, ang gagawin ninyong proyekto, magsalita kayo pag nakita ninyong substandard ang pinapagawa. Sa mga teacher, i-inculcate natin ang mga tamang values sa ating mga mag-aaral. At kung yan po ang gagawin natin sa ating mga laranan, iba't iba tayo ng responsibilidad, iba't iba tayo ng magiging trabaho. Pero kung gagawin po natin ito, asahan po natin pagkatapos ng 10 taon, pagkatapos ng 20 taon, magpubunga ang ating mga effort. At baka magulat na lang tayo na ang layo-layo na ng narating natin bilang isang bayan. Kayo po ang susi para mangyari ang mga bagay na ito. Kayo ang susi para sa isang mas magandang Pilipinas. Huwag niyo maliitin ang inyong bahagi dito. Kayo ang susi para sa ikagaganda ng ating bayan. Kaya ngayon pa lang, pinasasalamatan ko na kayo, kinukongratulate ko na kayo, dahil alam ko po na bilang kayo ang best of the best. Kayo yung magiging mga profesional. Sigurado po ako. At siguro, pagkatapos ng ilang dekada, we will all look back and see yung mga pinaghirapan natin, mga pinagsikapan natin, mga pinaglalaban natin na magagandang pagbabago sa ating lipunan, sa ating gobyerno, sa kanya-kanyang mga larangan. Di ko na masyadong mahabaan. Maraming salamat po sa inyo. Congratulations sa inyo. Pasensya na kung medyo seryoso ang aking mensahe. Alam mo naman na siguro papunta dito, hindi maganda yung mga balitang nakita ko sa Facebook at sa kaya talagang gusto ko lang i-aminin mensahe na yun. Pero bilang pagtatapos, siguro parang ma-encourage din tayo. Okay lang po ba? Baka ano oras ba? Okay lang po, may isang kwento lang po ako. Masabihin masyadong seryoso yung mensahe ko eh. May kwento ako para ma-encourage din po, lalo na yung mga magte-take ng mga exams. Yung mga nakapasa, okay na po kayo. Pero yung mga magte-take pala, alam niyo, meron po akong kaklase na talagang importante yung magpupursige tayo eh. Minsan may mga kaklase ako doon na sila yung valedictorian, o first honor, o grade school, hanggang high school, college, tapos nung nag-law school, may mga bumagsak. Talagang parang hindi mo bakit talagang devastated. Pero sa buhay po, imposible na walang failure. Imposible naman na tagumpay araw-araw. Darating ang punto na may failure tayo. Meron po akong isang kaibigan. Unang take niya ng bar exam, pangarap na sa buhay maging abogado. Bumagsak po siya. Iyak siya, ilang buwan ka nagkwento, ilang taon ka nagkuyak, pakalira, tapos bumagsak. Pero sabi, sige, take ka ulit. Pangalawang take niya ng bar exam, 74 ang grade niya, 75 ang passing. Bumagsak siya ng 1 point. Yun talagang gusto niya nang sumubok. Iyak siya ng iyak. Di niya na alam kung anong gagawin. Nag-iisip na siya ng ibang karir. Siguro mga 1-2 buwan, di siya lumalabas ng bahay. Napakalungkot. Gusto niya nang sumubok. Pero sabi niya, hindi. Itong pangarap ko, magpupursige ako. Paral siya ulit. Ilang buwan ulit. Review. Talagang tinuto niya na. Alam mo po ba, maniwala kayo hindi. Sa pangatlong take niya ng bar exam, hindi lang po siya pumasa. Siya po ay nag-number 1 sa bar exam. Pero bago po kayo pumalakpak, number 1 po siya in alphabetical order, ababa ang kanyang apelido. Kaya mga kaibigan, dumating lang tayo sa punto ng failure, minsan, tapos tayo sa tagumpay, magpursigilan po kayo, mararating po ninyo yung mga pangarap. Salamat, God bless you.
Kaya we are very proud